Okay, good morning po. Welcome po sa pinag natin na sa 2D Basic ng AutoCAD. So, yung i-discuss natin ngayon, itutuloy lang natin yung naputol natin last meeting. So, yung tinakil natin last meeting, interface lang naman yung tinakil natin last meeting. Sir, pakipatay muna yan. So, yung tinakil natin last meeting, diniscuss natin itong interface ng AutoCAD. Yung binigay ko kasi dito, itong ginamit ko dito, AutoCAD 2012. So, yung naka-install sa inyo, 2014. Okay? So, ituloy lang natin. Yung naputol natin last meeting. So, magsimula tayo from scratch. Ituloy lang natin to. Okay? So, buksan ko yung AutoCAD 14 ko, 2014. So, lahat 2014 yung naka-install, no? May mga problema sa software, hindi ma-install. Okay. So, buksan ko yung 2014. Mag-open ako ng panibago. Kung may nakabukas kayo dyan, mag-nyo lang kayo. Okay, mag-open lang ako open ko lang yung AutoCAD ko. Diyan sa desktop nyo, yung shortcut niya, double click nyo lang. Okay. So, pag nag-open kayo, ganito yung lalabas sa monitor nyo. So, papalitan natin to. So, dito sa monitor, sa AutoCAD nyo, punta lang kayo dito sundan nyo tong cursor ko yung mouse ko. So, click. So, kahit hindi nyo muna gawin dyan kahit hindi muna kayo sumunod. Baga, naka-video naman to Baga, sundan nyo na lang yung galaw ng mouse ko o makinig kayo. Okay? So, dito, papalitan ko yung setting ng AutoCAD ko. Ito muna yung gagalawin natin. Punta ko dito sa Workspace Switching. AutoCAD Classic. So, ganito yung mangyayari. So, tatanggalin ko yung hindi ko kailangan. Itong tool palette. So, ito, didiscuss natin to sa susunod. So, yung hindi ko kailangan, tanggalin ko. Kinilik ko lang yung button ng X doon sa toolbar. So, alam nyo naman na ito yung toolbar, di ba? Na-discuss natin last meeting. So, itatakil din natin to maya-maya. So, tanggalin ko muna to. So, ito yung kailangan nating setting dito sa AutoCAD Basic. So, kung mag-open kayo ng 14 at hindi ganito yung lumabas, punta lang kayo dito sa Workspace Switching AutoCAD Classic. So, pag ganito na, save current nyo. Save current as. Sabi natin my setting. Palitan nyo ng name yung save workspace nyo. Setting. My setting. Okay? Save. So, pag na-save na yan, makikita nyo na dito sa Workspace Switching. So, yung my setting. So, ang gawin nyo muna, makinig na lang muna kayo dito kasi naka-video naman para baka kasi hindi nyo masundan Okay? Huwag muna kayong gumalaw sa laptop nyo. Para dire-diretso lang yung natin, yung discussion. Okay? So, last meeting, ito yung interface na sinabi ko sa inyo. Yung Quick Access Toolbar. Pag nagpunta ako dito sa AutoCAD, ito yung Quick Access Toolbar. So, nandito yung mga icon ng New, Open, Save, Save As, Print, then Undo, Redo. So, itong mga icon na to, sa lahat naman ng applications, nandyan yan. So, kumbaga, familiar na kayo dyan sa icon na yan, di ba? So, inilagay lang dito sa Quick Access Toolbar para mabilis lang yung galaw natin. So, pag nag-click kayo dito, sa arrow na to, kayo dito, ito, yung mga hindi pa nakalabas, pwede nyo ilabas or pwede nyo ring i-close yung mga nakalabas. Katulad nito, undo, mawawala dito. So, itong arrow na to, ilabas nyo lang yung mga kailangan nyo. Okay? Ito yung Quick Access Toolbar. Title bar. Ito yung title bar. Kung anong version yung ginagamit nyo o kung may file name na nakabukas. Katulad yung sa akin, drawing 1 lang yung file name. So, dito nyo makikita. Ito yung title bar. Autodesk Info Center. Ito siya. Kung may mga tanong kayo. Pero maganda gamitin itong help.
So, nandito na lahat. Kung gusto nyo mag-aral or self-study, dito na lang kayo pumunta sa help. Or kung may connection kayo, punta lang kayo dito. Mag-search lang kayo dito sa itong Autodesk Info Center. Okay? Menu bar. Itong part na to yung menu bar. Ito yung menu bar, yung file, edit, view, insert, format, tools. So, lahat ng, dito sa menu bar, naandito lahat ng mga commands natin. So, itong mga toolbars na to, ito yung tinatawag na toolbars, naandito yan sa mga menu bar. Okay? So, ito yung menu bar. Toolbars. Ito yung sinabi ko, toolbars. Paano maglabas ng toolbars? So, mag-right click ako dito. Okay, bago tayo pala mag-diretso, no? Discuss muna natin yung sa AutoCAD. Putulin muna natin yung natin. So, ito yung meaning ng AutoCAD. Sensya na, ano muna natin para may konti lang kayong kaalaman. AutoCAD. So, basahin nyo na lang sa bahay kung anong meaning ng AutoCAD. So, ito yung meaning niya. I-post nyo na lang yung video mamaya. Okay? Ito yung history. So, pag gagamit kayo ng AutoCAD, so dapat meron kayong mouse. Ito yung mouse na kailangan nyo. Merong right button, left button, tsaka yung scroll wheel. So, ano mga gamit ito? So, pag hindi kayo gumamit ito, mahirapan kayong mag-drawing. So, importante ito, mouse. Lagi kayo magdala kung gagamit kayo ng AutoCAD. Siguro kahit saan namang application eh. Left button. With this button, you will pick commands from a menu point on the screen or select tool on the toolbars. So, ito yung left button, ito yung mga pang-select. Yung right button, ito yung mga shortcuts. Shortcut menus or function as the enter key. Then yung scroll wheel, ito yung pang zoom in, zoom out. Halimbawa ito, may line ako dito. Gagamitin ko yung left button ko para ma-select tong line na to. O kaya ma-window. Okay? Left click ng mouse, left button ng mouse. Yun yung gamit ko sa pag-select ng isang object. Pag right click, ito yung mga shortcuts. Yun yung sinasabi dito sa doon sa mouse. Wala. Ito yung sinasabi dito, yung right button. Okay? Yung scroll wheel or yung middle button, yun yung pag-zoom in, zoom out ng drawing. Okay? Yun yung gamit ng mouse nyo. So, mamaya punta tayo dito sa coordinates. So, balik tayo dun sa dito. Okay. Cursor. Ito yung cursor. Itong nakikita nyo yung gumagalaw. Yun yung cursor. Yung may part kasi ng cursor eh. Ito yung cursor, yung nakita nyo gumagalaw kanina sa AutoCAD ko. Yung parang cross, tsaka yung may rectangle sa gitna. Yun yung cursor. Tool palette. Ito yung sa tool palette. Iba na yung icon kanina nung lumabas. Pag nag-open kayo ng bagong AutoCAD, ganito yung lalabas. Ito yung tool palette. So, itatakin natin to. Scroll bar. Ito yung scroll bar. Scroll bar para mapan lang yung drawing nyo sa drawing area. Vertical. Then ito yung horizontal. Pero, pinapayo ko sa inyo, huwag nyo nang gamitin tong scroll bar. Kasi meron na kayong scroll wheel. So, pag nag-zoom in, zoom out kayo, ito na siya. O, tapos yung, pag nag-press kayo sa center mouse button, yung scroll wheel, press, then hold, then i-drag nyo lang, madadrag nyo yung drawing nyo. Okay? Press, then hold, then drag. Yun yung gamit ng scroll wheel. WCS or UCS icon. Ito yung WCS or UCS icon.
So dito, pag nakaganito yung icon nyo, yung environment natin naka 2D siya. So yung sa UCS, pag nag-advance kayo, doon nyo maintindihan mabuti yung UCS. Okay, so hindi natin ilalaliman yung sa UCS. Basta kung ganito yung icon nyo, yung environment natin naka 2D siya. Gumagalaw tayo sa 2D. Okay? Ito yung model and layout tabs. Ito, model. Dito tayo gumagalaw. Dito tayo nagdo-drawing. Then ito yung layout tab. Dito tayo magpiprint. Dito natin ilalagay yung title block ng drawing natin. Model, then layout. Command prompt. Dito sa command prompt, dito tayo nagko-command. Dito tayo nagta-type ng mga commands natin. Halimbawa, nag-type ako ng line. Then enter. So makikita nyo dito, nandito yung mga commands. Okay? So dito, pwede nyong itapat yung cursor nyo dito. Pag nakita nyo yung icon ng cursor ko, nagbago. Dito sa line na to, pwede nyong i-drag to. Then history ng mga commands nyo, nandito. Okay? Lahat ng mga ginamit yung commands. Okay? So i-drag nyo lang. Kung gusto nyo malaki yung area ng command prompt nyo, hilahin nyo lang siya pag ganyan. Okay? Kung ayaw nyo namang hilahin to, sa F2, ayaw. Sa F2, lalabas yung history ng command nyo. Coordinates. Next, coordinates. Ito yung coordinates. So, sinabi ko last meeting, lahat ng object natin may mga coordinates points. Katulad nito. Nag-select ako, left click, then sinelect ko yung line. So, dito sa point na to, meron siyang coordinate points. So, kung makikita nyo, pag ginalaw ko yung mouse ko, yung cursor ko, nagbabago yung, kita nyo dito, yung number. Kasi lahat ng lines lahat ng object natin, may mga coordinates value. Okay? So, kung gumagalaw yung mouse ko, nagbabago din yung coordinates natin. Okay? Discuss din natin tong coordinates. Status bar. Ito yung mga status bar. Right click ako dito. Right click. Click nyo lang tapat nyo lang yung cursor nyo. Then right click. Use icons. Magpapalit yung ano. So, tanggalin ko yung hindi ko muna kailangan. Hindi natin kailangan. Ilabas lang natin yung mga basic na kailangan natin. So, right click ako dito. Then display. I-uncheck ko yung infer constraint. Tanggalin ko yung dynamic UCS. Uncheck ko. Ang kailangan lang natin yung ilalabas ko Transparency with properties, selection, so ito lang muna yung kailangan natin, snap, grid, ortho. So i-discuss din natin to. So ito yung status bar, itong part na to, at saka ito. So dito ko, yung kanina sa workspace switching, dito kayo nag-save nung setting nyo. Okay? Cube, view cube. Ito yung view cube. So pag nag-click kayo dito, lilipat yung environment ng drawing nyo. So dito, kasi 2D lang naman tayo, hindi na natin kailangan yung view cube na to. Ando ko lang. So, paano tanggalin yan? Command kayo ng cube sa command panel. Cube. Then enter. I-off nyo lang. So, wala na yan. O kaya punta kayo command kayo ng OP. So, punta tayo sa options. OP. Enter. So, may mga babaguhin din tayo dito. Display. Colors. Yung colors, pag dito natin
Hindi naka-record. OP, enter. Display. Punta kayo dito sa colors. Pag naka-highlight ng 2D, ibig sabihin, itong part na to yung 2D space model. 2D model space, ito. Then, palitan natin ng kulay. Kung mapapansin nyo sa laptop nyo, hindi siya black na black. Palitan natin ng kulay kasi ganito yung kulay niya. 33, 40, tsaka 48. So, palitan natin siya ng black. Then, apply and close. Apply and close. Then, okay. Magpapalit yung kulay ng workspace nyo. Balik ako sa OP. Colors. So, ipag-aralan nyo to. Ito yung sheet layout. Pwede nyo palitan yung mga fonts tsaka yung mga kulay. Okay? Tulad dito sa sheet layout, pwede nyo palitan yung environment ng kulay. Yung environment nyo, pwede nyo palitan ng kulay. Gusto nyo ba't ibang kulay, pwede rin. So, dito lang muna tayo gumalaw sa 2D. Then, yung mga crosshair, pwede nyo rin palitan ng mga kulay. So, pag familiar na kayo sa AutoCAD, pwede nyo lang, kumbaga, laruin to. Basta mapamilyar lang kayo dun sa mga icon tsaka sa mga ginagamit nyo dito sa AutoCAD. So, at least, pinakita ko lang sa inyo kung saan kayo gagalaw. Okay? Ito yung colors. Pwede nyo palitan yung mga kulay. Open and save. So, kailangan, sa akin kasi, AutoCAD 2000. Yung ginagamit ko dito. Save as 2000, AutoCAD 2000 sa akin. Para, yung ginagamit natin, 2014. So, para pag nakasave as to ng 2000, ma-open niya ng AutoCAD 2000. Yung pinaka lowest version. So, sa akin ginagamit ko 2000. So, depende sa inyo. Then, every 5 minutes, i-save nyo lang siya. Automatic save. Drafting. Apply muna tayo. Yan. Okay. Balik ako sa OP. Drafting, yung auto snap marker size. Meron ako dito. Ito yung, nakikita nyo yung green? Yun, yung green, yun yung auto snap marker. Doon sa OP. So, pwede nyo palakihin yan or palitan. Then, aperture size. OP uli ako. Aperture size, pwede nyo palakihin o paliitin. Ito yung aperture, yung sa gitna nung crosshair ko. Ayun mo bago. Yun lang yung babaguhin nyo. Galawin nyo lang siya. Paglaruan nyo. 3D modeling, wala tayong gagalawin. Selections. Yung pick box. Ito yung pick box. Pag nag-command ako, ganito yung mangyayari. Halimbawa, nag-command ako ng move. Magbabago yung cursor natin. Magiging pick box siya. Ibig sabihin, meron tayong isi-select na object. Okay, kanina ganito yung itsura niya, 'di ba? So pag nag-move ako, ganito yung pick box niya, yung cursor niya magpapalit sa pick box. Okay? Balik ako sa OP. Ito yung pick box. So pwede niyo palitan o palakihan, depende sa kung saan niyo gusto. Crosshair. Ginagawa ko dito kalahati lang. Ano yung crosshair? 50 lang yung ginamit ko. Yun yung crosshair. Kanina, di ba, maliit? Yung cursor ko, maliit lang siya, di ba? So, pinatang ko ng 50, humaba yung horizontal tsaka yung vertical line niya. Yun yung crosshair. Copy uli. So, dito, wala na muna tayong gagalawin. Tapos, noun and verb selection. So, check nyo lang to. Ano ibig sabihin nun? Halimbawa, may line ako. Halimbawa, may move. Naka-check yung yung selection, yung noun and verb selection. Pag nag-command ako, nag-move, inuna ko yung move inuna ko yung command. M, enter, then select yung object, enter, then move ko siya. Nagagalaw ko. Tapos, yun yung unang step.
nag-command muna ako, M, enter, then select ko yung object, enter, then i-move ko siya. Tapos ito yung sunod. Nag-select ako, enter, then i-move ko siya. Okay. Yun yung pag naka-check yung noun and verb. Pag hindi naman, M, enter, select object, move siya. Pag select ko siya, hindi siya makukuman pag nag-select ako. Select object, enter, hindi siya makakapag ng command. So dapat ang gawin nyo, naka noun and verb. So either ang unahin nyo yung selection muna or yung command. Or command muna or yung select ng object. Okay, yun yung noun and verb selection. I-check nyo lang to. Kasi pag naka-uncheck yan, pag nag-select ako, pag hindi pala naka-check, apply. Okay. Pag nag-select ako, then enter, select, then move, hindi ma-activate yung command nyo. Okay? So, check nyo lang siya, then apply, and okay. So, yun lang yung gagalawin natin sa options. The rest, pag medyo kabisado nyo yung AutoCAD, pag-aralan nyo lang. Pero, yung mga ginagalaw nyo sa options, dapat tandaan nyo kung ano yung ginagalaw nyo. In case na may magbago sa AutoCAD, alam nyo ulit kung saan nyo ibabalik. Okay? Okay. So, punta tayo dito sa coordinates. Okay, balik tayo dito. Pag-aralan natin ngayon yung coordinate system ng AutoCAD. Ano ba yung coordinates ng AutoCAD? Sa AutoCAD daw, mayroon tayong types of coordinate system. Ito yung tinatawag ng Cartesian coordinates, tsaka yung polar coordinates. So sa Cartesian coordinates, the Cartesian coordinate system is the standard coordinate system. The position of a point can be described by its distance from two axes, x and y. So dito sa AutoCAD, gumagalaw yung drawing natin sa x and y axis. So punta tayo dito sa coordinates natin. So sinong nakakatanda pa nito? So sinong nag-aral sa inyo ng high school nito? Wala nag-aral, pumasok lang kayo para okay. So ito yung x and y natin. So pag dito sa coordinates, ito yung x, ito yung horizontal. Okay? Then yung y, yun yung vertical. So dito sa coordinates, meron tayong tinatawag na quadrant. First, second, third, and fourth quadrant. So dito sa first quadrant, yung value ng x and y natin, positive at positive. Yung second quadrant, negative x, positive y. Third quadrant, negative x, negative y. Fourth, positive x, negative y. So kung mapapansin nyo, yung value ng quadrant laging nauuna yung x. Okay? Huwag niyo pagbabaliktarin. So dapat laging una yung x, di ba? Tapos dito sa coordinates, meron ding degrees. 0, 90, 180, 270, tsaka 360. Mula dito sa x coordinates, mula dito 0, isang ikot, isang pi, 360. Okay, malinaw? Malinaw. Okay, gawa tayo nitong sample para makuha natin yung coordinates. So dito, may mga value tayo ng coordinates. Merong 1. Pag nag-command ako, so yung x and y pala,
ay yung intersection ng x and y, yun yung 0, 0. Okay? Okay. Meron tayo dito sample ng coordinates. So, sabi dito sa coordinates, sabi dito sa types of coordinates, meron siyang Cartesian. Dito sa Cartesian, tsaka yung polar. So, sa Cartesian, meron siyang absolute coordinates, tsaka yung relative coordinates. So, unahin natin yung absolute coordinates. Para magsimula tayo ng drawing sa AutoCAD, so dapat na naglalaro tayo dito, so dapat ginagamit natin itong coordinates, itong coordinate system. So, unahin natin yung absolute coordinates. Sabi dito, pag nag-command kayo, yung pag-input ng value, laging x and y. Okay? Absolute. Pag i-input natin itong value na to, halimbawa, ito, may sample ako dito ha. Yung first point, second point, third point, saka fourth point. So, para mailagay ko itong value ng coordinates natin, di ba may nakalagay na value dito? 5, 5. So, ibig sabihin, ito yung coordinates niya. Ito yung absolute coordinates. Yung first point niya, meron siyang value na 5, 5. Second point, negative 5, 5. Third point, negative 5, then negative 5. Fourth point, 5, then negative 5. So, gawin natin to. Yung first point, pag nag-command ako ng line, enter. Hatiin ko lang yung monitor ko. So, yung ginagalaw ko dito, tsaka ginagalaw dito, pareho lang siya. So, pag nagbura ako dito, mabubura dito sa kabila. Paano sir natin yan? Teka lang ha. Punta kayo dito sa view. O kaya dito. Dito lang sa view. Saan yun? Two viewports. Kung gusto nyo horizontal or vertical. Okay? O kaya Alt V as in victory, then lalabas to sa viewport. O kaya dito sa port na to, meron dito eh. Meron po ba rin na shortcut keys para Opo, meron po akong binigay na last meeting yung mga shortcut keys. Kopya na lang po kayo sa classmate nyo mamaya. Okay po? So, yun yung importante, yung mga shortcuts. So, dapat alam niyo yung mga shortcuts para hindi na gumagalaw dito sa mga icons. Okay? So, kung anong ginagalaw nyo dito, siya din gumagalaw dito. Pareho lang yan. Hinati ko lang. Okay. So, unahin natin yung absolute coordinates. Input natin itong value na to. So, sabi dito, yung first point, meron siyang value ng x and y na 5, 5. So, mapapansin nyo, parehong positive kasi magsisimula siya sa first quadrant. So, pag nag-command ako ng line, then enter. Shortcut ng line, L, di ba? L, enter. So, pag nag-command kayo, lagi kayong titingin dito sa command prompt or sa command panel. Kasi pag hindi kayo tumingin dito, maliligaw kayo. Kumbaga, lagi kayong susunod dito sa command panel na to. Nung nag-command ako ng line, meron siyang sinabi, line, specify first point. So, input natin yung value na 5, 5. Kasi yung kailangan natin papuntahin dito sa first quadrant. So, yung value ng x and y parehong positive. So, input ko yung value, 5, 5, then enter. So, mapapansin nyo, dito siya nagpunta sa point na to. Bakit doon nagpunta? So, sabi dito, pag nagbilang kayo ng coordinates, lagi magsisimula sa 0.
sa intersection ng x and y. So bilangin natin, value daw ng x, 5, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. So dito, then value ng y, 1, 2, 3, 4, 5. So dito mag-intersect yung first point natin. So kung yung negative 5, 5, saan pupunta? Saan baba? First floor? Second quadrant. So bakit doon napunta? Dito magsisimula yung bilang. Okay? Yung value niya, second point, negative 5, tsaka, 5. So yung value ng x, ay yung value ng x is negative, yung value ng y, positive. So sabi dito sa second quadrant, negative x, tsaka negative y, positive y. So magsimula tayo. Yung value ng x, negative, 1, 2, 3, 4, 5. Value ng y, positive. So pataas, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, input natin. Negative 5, positive 5. Then, enter. So, dito mali. Ayaw. Hindi natin Tanggalin ko lang tong yung dynamic. Five, 5, enter. Negative 5, 5. Yung first value, yung first point line, enter. 5, 5, enter. Yung second value, negative 5, 5. So dito nagpunta. Bakit dito nagpunta? Kasi yung value natin is negative tsaka positive y. Third point, negative 5, negative 5. So dapat sa third quadrant pupunta. So magbilang tayo. Yung value ng x is negative 5. 1, 2, 3, 4, 5. Value ng y, negative 5. 1, 2, 3, 4, 5. So saan pupunta yon? Input natin, negative 5, negative 5. Then enter. So dito nagpunta. Ito yung intersect ng negative 5 tsaka negative 5. Yung x and y. Okay? Then fourth point, positive tsaka negative. Input ko yung 5, negative 5. Ito yung value ng x and y. Positive x, then negative 5. Yun yung value ng fourth quadrant. Then enter. So dito nagpunta. Then pwede kayong mag-close. Kung mapapansin nyo dito, hindi pa napuputol yung command natin. Dire-diretso siya kasi hindi pa tayo nag-escape or hindi pa natin kine-terminate yung command natin. So kung gusto nyo papuntahin dito sa kung saan nagsimula yung first point nyo, mag-command lang kayo ng C para sa close. Mako-close na siya. Okay? So yun yung coordinates. Yun yung absolute coordinates. Ibig sabihin, yung bilang ng x and y natin magsisimula sa intersection ng x and y sa 0, 0. Yun yung absolute Maliwanag po? Okay. So maliwanag yung x and y natin. Ng absolute pala. Okay. Yung relative coordinates, kung mapapansin nyo dun sa second point ko, meron na siyang symbol na at. Yung first point niya, wala pa siyang at na symbol. Diba? Yung value ng x and y natin, pareho lang, walang symbol na at. So, first point ko, kumanda ko ng line. Ito yung relative coordinates Tapos na tayo dun sa absolute. Next natin yung relative. Kumanda ko ng line, enter. Ilagay ko yung value ng x and y. 5, 5. Parehong positive. So, saan pupunta? Second, third, fourth, or first? First quadrant. Bakit? Parehong positive. So, bilang tayo. 1, 2, 3, 4, 5. Yun yung value ng x. Then y. 1, 2, 3, 4, 5. So, tingnan natin kung dito pupunta. Then, enter ko. So, doon nagpunta yung first point natin. So, kung gusto naman natin gamitin yung relative coordinates, yung second point natin, gagamit na tayo ng
at na symbol. Yung pag bigay kayo ng value, magpe-press lang kayo ng shift, then yung number 2 sa keyboard nyo. Ilagay ko yung value Sabi dito, negative at negative 10, then comma 0. So yung value ng x is negative 10, then yung value ng y is 0. Hold shift, then yung number 2. So mapapansin nyo sa command panel, meron ng symbol. Then input ko yung value, negative 10, then comma 0. Then enter. So bakit dito nagpunta? Pag sa relative coordinates, kung saan yung last point, dun magsisimula ng bilang. Okay? Hindi katulad sa absolute, ang simula ng bilang niya sa 0,0. So sa relative, kung saan yung last point, dun magsisimula. So bilangin natin yung value ng x. Negative daw. So ibig sabihin, pakaliwa. Pag positive, pakanan. Pag negative, pababa. Then positive, pataas. Okay? Tandaan nyo, yung galaw din ng mouse nyo. Pag kanan at saka pataas, positive. Pababa at pakaliwa, negative. Okay? So bilangin natin yung value ng second point. Negative x. So yung last point natin kanina, dito nang galing, di ba? So negative 10. Then dito tayo magbilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yun yung value ng x, negative 10. So, ibig sabihin, pakaliwa. Then, value ng y, 0. So, bilang tayo. Saan tayo magsisimula? 5.5. So, 5.5. Pababa, pataas? Pababa. Paano natin bibilangin? A0 nga. So, ibig sabihin, steady lang sa 0. So, kaya nangyari, ganyan yung line niya. Okay? Hindi nagbilang yung y natin ng pataas or pababa. Okay? Next point, third point. Hold shift ulit. Then number 2. Then value ng x, 0. Comma. Then value ng y, negative 10. So, saan siya pupunta? Value daw ng x, 0. Pasan? Pakaliwa o pakanan? Steady. Yung value ng y, pababa. So, bakit pababa? Kasi negative 10. So, bilang tayo ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, dito. Tingnan natin. Then, enter ko lang. Nag-input na ako. Then, enter. So, doon nagpunta. Ito yung point ito yung value niya, yung at 0, negative 10. Kasi, nagbilang tayo kung saan yung last point. Okay? Third point. Hold shift at then value ng x, 10, 0. So, ibig sabihin, yung value ng x, positive 10, pasaan? Pakaliwa, pakanan. Pakanan. Then yung y, pataas, pababa. Steady. So, enter. So, doon pupunta. So, value daw ng x, pakanan, bilang tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Then, yung y niya, 0. So, ibig sabihin, hindi siya bababa, hindi rin tataas. So, kaya dito nagpunta. Then, close nyo lang, C, enter, doon pupunta sa kung saan kayo nag-first point. Yun yung relative coordinates. Huwag kayo malilito sa absolute tsaka sa relative. Sinasabi pag absolute, saan ang bilang? Magsisimula? 0,0. Pag relative, kung saan yung last point. Okay. Clear? Maliwanag? Maliwanag. Next, polar coordinates. So, pag sinabing polar coordinates, dito na papasok yung angle natin. Okay? Meron na siyang angle. Hindi na yung distance ng x and y. Angle naman to, tsaka yung distance. Lagyan natin yung sample natin.
Unahin natin yung absolute coordinates. So sabi dito, meron siyang sample dito. So mapapansin, nagsimula ulit siya ng 5,5. So ito mga sample lang to para madali lang yung makuha. Input lang natin to. Ito yung gagamitin na natin dito yung polar coordinates. Kumanta ko ng line, enter. Lagay ko yung first point ko, 5,5, enter. So bakit dito nagpunta? Yung value ng x and y natin, 5, parehong positive. So pumunta sa first quadrant. Next point, second point. So dito meron na siyang angle na yung pinag-uusapan natin dito sa polar coordinates. Gagamit ulit ako ng at na sign para yung distance ko magsisimula lang siya kung saan yung last point. Okay, input natin itong value na to. At then yung value ng distance. Ito, distance na. Input natin yung distance, 10. Then angle. At shift ulit, hold shift. Then yung symbol ng angle sa keyboard, katabi ng M. Hold shift, then angle. Then kung ano yung angle. So dito, 180 degrees. So input natin yung 180, then enter. So kung mapapansin nyo, dun pumunta. So yung distance niya is 10. So dito gumawa lang, hindi ko nasabi sa inyo, no? Yung value nito, mula rito hanggang dito is may value siya na 1. Okay? So kaya yung bilang natin kanina is 1, 2, 3, 4, 5. So hindi lang natin alam kung anong units, kung meter, millimeter, centimeter, o kilometers. Okay? So dito, nung nag-second point ako, gumamit ako ulit ng at, then yung distance na 10, then yung 180 degrees. So bakit dito nagpunta? So meron siyang distance na 10. Magsimula ako sa last point. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Then kaya dito nagpunta kasi yung degrees niya, 180 degrees. So kaya dito nagpunta. Second point. At distance ulit 10. Then hold shift ulit, then yung angle na symbol. Then 270. So saan pupunta to? Pababa. So bilang tayo from 0 to 90, then 180, then 270. So ibig sabihin, dito sa part na to pumunta yung cursor natin or yung second point. So may alam na natin yung 270, yung distance naman. So 1, 2, 3, 4, 5, then 6, 7, 8, 9, 10. So siguro dito. So enter natin. So doon nga nagpunta kasi meron siyang value na 10 tsaka 270. Okay? Next point, fourth point. At value ng distance 10, angle 0, then enter. May distance na 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Then yung angle niya is 0 lang. So doon lang siya, steady lang siya sa x coordinates natin. Okay? Then close ulit. Or pwede din kayong gumamit ng at 10 angle 90. So ibig sabihin pag 90, tatakbo yung degrees natin ng 90 degrees. Okay? O pwede kayong mag-C para sa close. Okay. Yun yung polar coordinates. So malimit, ito yung ginagamit natin pag gumagawa tayo ng drawing. Hindi naman ito yung ginagamit, pero at least alam nyo yung gamit ng coordinates. Para pag nag-input kayo ng value, madali nyo nang ilalagay kung saan nyo ilalagay yung mga lines nyo. Okay? Magagamit po yan sa titulo ng lupa. Yun, yung sa kung nakakita na kayo ng titulo ng bahay, nandun yung mga coordinates. Sa mga surveys. Sa keyboard nyo, i-press nyo lang yung F7. Hindi yata makita din yung green. Dito siya, lumalabas Dito lumalabas. Ha? Hindi na ba? Dito lumalabas. F7,
Okay. Pinalitan ko lang yung kulay ko ha. Ginawa kong puti yung background para makita natin yung ano, yung grid natin. So pag nag-press ako ng F7 sa keyboard nyo, F7, ay, mawawala, lalabas yung grid niya. Okay? So kung mapapansin nyo dito, mapapansin nyo ha, yung ginawa ko dito sample ng X and Y ko, diba nag-input ako ng value sa grid ko ng Y lang, ng 1. F7 ha. Kumanta ko ng SE para sa drafting settings. So yung spacing niya, parehong 1. Okay? Kaya mangyayari, yung spacing na nakikita nyo dito, pag naka-on yung grid, or punta kayo dito sa status bar, i-on nyo to, click nyo lang, yung spacing niya is 1 lang. 1 to, at saka 1 ito. So kung babaguhin nyo yung setting niya, kung papalitan nyo to ng 0.5 or something na ibang value, magbabago yung grid niya, distance. Okay? Yung snapping naman, yung sinasabi ko kanina, halimbawa nag-line ako. Mapapansin nyo, tumatakbo dun sa parang may magnet. Yun yung snap. So wag nyo nang gamitin tong snap na to. Kasi kumbaga mahirapan lang kayo. Kumbaga yung takbo ng mouse nyo, parang maganit, hindi smooth. So i-off nyo lang siya. So madaling gumalaw yung mouse natin. Okay? SE lang ha, sa drafting setting. SE, enter. Ito yung lalabas. So okay na siya. Yun lang yung galawin nyo muna, yung grid setting. Kung gusto nyo palitan yung value, kung gusto nyo lang palitan yung value, bahala na kayo. Pero pag gumagawa na kayo sa AutoCAD, hindi na naman natin nilalabas yung grid eh. Pinakita lang natin yung gamit ng grid. Okay? So off lang natin yung grid. Palitan ko ulit ng kulay. Huwag na pa lang natin palitan. Ortho. Pag naka-ortho on, ortho off, ba may line ako? Pag naka-ortho on, yung galaw natin, straight lang, horizontal or vertical. F8, pag nag-press ako sa keyboard, F8, yun yung ortho off or ortho on. Pwedeng hindi na kayo sa keyboard, press nyo lang tong ortho dito. Halimbawa, naka-on yung ortho nyo. Naka-on siya. Yung galaw natin, horizontal tsaka vertical. So, para hindi na kayo pumunta dito or mag-press ng 8, mag-press nyo lang yung shift, hold shift. Then yung galaw natin, pwede nyo nang galawin yung cursor nyo ng kung saan nyo dalhin. Pag binitawan kayong shift ko, babalik siya sa vertical tsaka horizontal. Okay? Hold shift. Yung smooth na yung galaw ng cursor natin. Okay? Bitaw ng shift, vertical tsaka horizontal. Kung naka-on siya. Kung naka-off naman, naka-off yung ortho ko line. Hold shift naman, takbo naman niya is vertical, horizontal. Bitaw yung hold shift, yung shift, so smooth yung takbo ng cursor natin. Okay? Polar. On yung polar. Line. Right click muna ako dito. Then i-check ko tong 45 degrees. Then i-on ko yung polar. So kung mapapansin nyo dito, pag tinapat ko yung cursor ko, nandun na yung mga shortcuts. Okay? Dito sa snap, F9, grid, F7. So polar, F10. May line ako, pick. Then pag i-dinrag ko yung mouse ko dito, automatic, nadidetect na yung angle niya na 45. Pag naka-on yung polar. Okay? Right click. Kung anong gusto nyo ilabas na angle. Okay? Sa setting, kung gusto nyo mag-add. So dito, wag nyo na munang galawin. Kung gusto nyo explore, explore nyo na lang. So at least alam nyo yung gamit ng polar. Okay? On. Hindi madidetect yung degrees niya. Pag naka-on, so kung ano yung naka-check na degrees, yun yung madidetect. So mapapansin nyo, 45 degrees yung
nakalagay doon. Polar, then yung coordinates, then yung angle na 45 degrees. Okay? OSNAP. OSNAP setting. May line ako. Kung mapapansin nyo, mayroon siyang lumalabas ng mga green. Di ba? Dito sa corner na to. May lumabas siya na green. Yun yung kaninang aperture box. Yung sinabi ko sa option, di ba? Kumanduli ako ng SE. Object snap. Punta ako dito. So, ito yung mga, sabihin natin, ang kailangan lang natin endpoint, midpoint, quadrant. Uncheck ko muna yung iba. Perpendicular. So, pakita lang natin yung mga gamit nito. Okay? Then, okay ko. Kumanda ko ng line. So, ito yung endpoint. Okay? Pag naka-on yung OSNAP nyo, lalabas yung magmamagnet siya sa endpoint. Pag dito ko tinapat yung cursor ko, yung symbol ng OSNAP niya, triangle. Pag dito sa corner, square. Ito yung endpoint. Ito yung endpoint. Ito yung midpoint. Bow line. Pick ako sa corner na to. Madidetect agad kung nasan yung corner. Pag naka-on yung OSNAP natin. So, pick ako dito. Then, line ulit ako dito. Then, enter. May line ako dito. I-off ko yung OSNAP ko. Mag-line ako. Gusto ko, yung line ko, nandito sa corner na to. So, pick ako dito. Akala natin, nandun na sa corner. Then, pick ulit ako dito. Pag nag-zoom in ako, malayo siya. Okay? So, ito kahit nandito siya, pag naka-on yung OSNAP natin, kumanda ko, on ko yung OSNAP, kumanda ko ng line, kahit malayo pa yan, madidetect kung nasan yung corner niya. Okay? So, automatic, nandun sa corner yung snapping niya. Yun yung gamit ng OSNAP. So, yung shortcut niya, ano yung shortcut? Binigay ko rin to last meeting, di ba? F3. 3D snapping, to ginagamit na, tanggalin natin to. Hindi natin kailangan to. Sa 3D modeling na to. DAX. Huwag mo natin pakialaman to. So, yan lang muna yung kailangan natin. Okay? Question po. Tanong. Question? Lahat yun, sir, recorded na. Check natin na. Yan ang question. Ayun pala ang unang tanong. Recorded naman. Unang-una, paalala po. Ano yung sinabi ko last meeting? Okay. Maliwanag pala usapan natin eh. Pero wag yung reference mo. Okay, yun yung ano. Pero, huwag kayong mag-depende sa video. Paalala lang. Alin po? Yung mga naka-display yung seats. Paano po naka-display? Okay, ito yung sinasabi niya. Paano tatanggalin? Ito, right click, then display. I-check nyo lang yung kailangan nyo. Uncheck nyo or in-check nyo. Okay? So, yun lang. Kung meron kayong gustong galawin sa setting ng mga status, right click, then setting. So, yung ginagalaw nyo, so dapat alam nyo kung ano yung ginagalaw nyo. Para kung may babalikan kayo, madali nyo nang balikan o galawin ulit. Okay? Toolbars. Next. Ano masusunod? Paglabas ng toolbars, mag-right click ako dito, then AutoCAD. Sabihin meron tayo ditong hindi pa nakalabas yung mga toolbars nyo. Lalabas ko lang yung kailangan natin.
Halimbawa, ganyan lang yung nakalabas sa AutoCAD nyo, no? Maglalabas kayo ng ibang toolbars. Right-click sa space na to. AutoCAD, lalabas yung AutoCAD. Then, labas yung kailangan nyo. Sa layer. Naka-check na yung layer. Modify. Ito yung modify na toolbars. Right-click, AutoCAD. Standard, properties. So, ito lang muna yung kailangan natin. Then, yung draw order. Draw order. Draw, yung kailangan pala natin yun, yung importante. Draw. Ito pala yung pag-aaralan natin ngayon. Draw. Then, para malipat nyo yung mga toolbars nyo, hilahin nyo lang yung box na to. Then, drag nyo. Pupunta dito. Automatic siyang magbe-vertical yung. Hilahin nyo lang yung box na to. Pick. Then, left button. Then, left button. Then, drag. Yan. So, kung ganyan yung ayos ng setting nyo, save ulit natin. Punta kayo sa workspace switching. Save as, save current as. My setting. Then, save. Replace nyo lang. So, pag nag-open ka ng AutoCAD, ganito na yung lalabas. Ito na yung setting nyo. So, kung may gusto pa kayong baguhin, save nyo lang kung yun yung gusto nyong setting. Okay? So, punta muna tayo dito sa Draw Commands. Pwedeng dito kayo magpunta sa Draw, dito sa menu bar. So, kung ano yung nandito na rin sa toolbars na to, sa toolbar na to. So, yung nandito, sa toolbar na to, nandito na rin sa menu bar. So, sa AutoCAD, meron kayong may 3 ways kayo para mag-command. Sa menu bar, ito, or sa toolbar, or yung tinatawag na keyboard entry sa command panel, line. Command ako ng L, enter, pick, then enter. So, nag-command ako sa command panel, or pwede ako pumunta dito sa icon na to, sa toolbar. Pick ako dito, then pick, enter. Or pwede rin dito sa draw, then line. Pick, then pick. So, yun yung 3 ways na pag-command sa AutoCAD. Okay? So, pinapayo namin, huwag nyo nang gamitin yung mga icons. Sa keyboard entry, yung shortcut na binigay ko, yun yung i-memorize nyo. Para malinis yung drawing area natin. Kumbaga, malaki yung space natin. Kasi pag nakalabas lahat ng icon, maliit na yung magiging space natin. Okay? So, kasi kung mapapansin nyo sa nagkakad, yung galaw lang ng kamay, nandito lang sa part na to, sa left part ng keyboard. Gumaganon lang yung kamay niya. Kumbaga, meron na silang minobodify ng mga commands, yun na lang yung ginagalaw nila. Na doon sa part dito, halimbawa, dito sa part na to, gumaganon lang yung kamay. So, katulad sa keyboard nyo, yung pag-enter, pwede nyo gamitin yung spacebar o kaya yung keyboard, yung key na enter. Kaya yung galaw ng CAD operator, gumaganon lang. Sa spacebar yung ginagamit na enter. Okay? Saka ito, huwag nyo nang gamitin itong scroll bar na to. Dito na kayo gumamit ng center mouse button. Okay? Simula tayo sa draw commands. So, ginit na ko lang yung draw commands ha. Ito yung line. Kung nakatapat yung cursor ko, meron naman siyang may mga tutorial naman siya. Madali nyo nang intindihin. Kahit sa bahay, mag-advance study kayo. Punta kayo sa help. O kaya ito, pag nag-click kayo dito, nakatulad nyo, press F1 for more help. So, nandun lahat. Kung may mga tanong kayo hindi naintindihan, punta lang kayo sa help. Okay? Simula tayo. Kumanda ko ng line. Line. Enter. Nasabi dito, specify first point. Pick ako dito, then pick. Then, enter. Pag nag-command ako ng ID, then pick ako dito sa point na to, yun yung coordinates value.
tingnan niyo sa monitor. May value siya ng X tsaka may value ng Y. So, yun yung pinag-aralan natin kanina. So, ibig sabihin, yung point na to, yung value ng X tsaka yung value ng Y, kung nasan yung 0, 0 natin, ito yung 0, 0 natin, yung value na negative, so ibig sabihin, kung mapapansin nyo, nasa third quadrant. Parehong negative yung value ng X tsaka value ng Y. Kaya dito sa part na to, ito yung third quadrant. Di ba? So, kung nandito siya, ibig sabihin nasa fourth quadrant. Kung magta-type ako ng ID, pick yung value ng X, positive, value ng Y, negative. Okay? Okay. Yun yung line. First point, then second point. So, pag hindi pa ako nag-enter, hindi pa terminate yung command nyo, pwede pa kayo mag-pick dyan. Kahit saan nyo dalhin yung line nyo. Then C, for close, then enter. Yun yung line. Okay? Pwede rin yung line. Kung nasan yung, kung saan ko dadalhin yung cursor ko, bata, line, pick ako dito, dadalhin ko yung cursor ko dito, then mag-input ako ng 10, type ako ng 10, enter. Ibig sabihin, dito pumunta yung 10. Nagsimula siya ng bilang na, doon sa first point, nagbilang ng 10. Then, enter. So, kung i-check natin yung properties, click ako dito. Then, control 1, para sa properties. Ito yung properties niya para mapalabas yung properties. Control 1, on and off, control 1. Select yung object, properties. So, nandito yung kulay ng object natin, kulay blue. Then, kung anong ginamit natin command, line. Then, yung coordinates niya. Value niya, X and Y. Then, yung length, 10. Ito yung in-input natin kanina. Yung 10. Then, 0 degrees. Okay? Line. Ba, negative 10. O, dito ko dadalhin. So, pag nag-10 ako, doon pupunta yung line natin. Kung saan nandun yung cursor. Okay? Yun yung gamit ng mouse natin. Clear po sa line? Clear. Okay, clear daw. Construction line. Anong shortcut? Shortcut? Ano po? XL. XL. Enter. XL. Enter. So, dito may mga sub-option. May horizontal, vertical, angle, bisect, tsaka offset. So, ano lang natin tong horizontal tsaka vertical. Pag nag-type ako ng H, yung line natin, automatic siya naka-horizontal. Then, pick. Then, enter. Yun yung construction line. Pero, pag tinignan nyo to, itong construction line, infinite to. Kumbaga, walang katapusan. Hindi nyo makikita yung dulo. Okay? Nagbakasyon na kayo, pag bumalik dito, hindi nyo pa makikita yan. Yun yung, ito lang ginagamit to sa mga reference eh. Pag meron na kayong ginagamit na to sa mga reference line, itong XL na to. XL, enter, V for vertical, yung takbo niyan, naka-vertical. Okay? XL, angle, enter, 45, enter, naka-45 na yung construction line natin. Okay? XL, yun na lang muna. Mag-reference lang naman to. Explore nyo yung iba. Pag may tanong kayo, i-ano natin yan. Baga, pag iisa-isahin kasi natin to, Sobrang dami. madami to, masyadong malalim. Kumbaga, yung tinatakin namin dito is yung pinaka-basic lang, at least, makagawa na kayo ng isang plano. Kasi yung iba naman, kahit nandito, hindi naman gamitin eh. Katulad ko, nag-AutoCAD ako, mostly ginagamit ko line, puro mga, lines, offset, trim, erase. Kumbaga, paulit-ulit na lang. Yun yung construction line. Polyline. Shortcut ng polyline.
Polyline. PL. Enter. Enter. Pick. 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 Hanggat hindi ako nag-enter, hindi pa mateterminate yung command natin. Pick. 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 Then C for close. Then enter. So pag nag-select ako dito, kung mapapansin nyo, ano napansin nyo sa object? Sa polyline natin, isang entity. Ibig sabihin, isang object lang. Hindi katulad kanina sa line. Kumanda ko ng line. Pick, 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 pick. Then C for close, then enter. Pag nag-pick ako dito, basag yung line natin. So dito, hindi. Okay? Ito, exploded. Ito, isang entity lang. Okay? Yun yung pagkakaiba. Ito kasi pwede nating i-modify itong sa polyline. So dito, mahirapan na tayong i-modify. Ang pag-modify lang dito, yung pag-move, then pag-delete. So dito sa line, pwede nating i-modify. Katulad nito. Pag tinapat yung cursor ko dito sa midpoint na to, may mga command pa siya. Stretch, add vertex, convert to arc. Pag nag-add vertex ako, then pick, nag-add siya ng isang vertex. Ito yung vertex na sinasabi. Ito mga to. Pick ulit ako dito, hindi pick, select object, then tapat ko lang yung cursor ko, then lalabas yung mga sub-option niya. Sabi natin convert to arc. So magiging arc siya. Okay? Kung ayaw nyo naman, convert to line. Okay? Kung ayaw nyo siya, tap nyo dito, remove vertex. Mawala na siya. Okay? Yun yung polyline. PL, enter. First point, pick. So, meron pa rin dito mga sub-option. Arc, half width, length, undo, tsaka width. So, ito muna natin. Half at tsaka yung width. Next meeting na lang pala. Abutin na tayo ng ano eh. Hanggang dito na lang muna. So, next meeting, or mag-advance study kayo sa mga command. Okay? Ha? Ano? Oo. Meron ba kayong papel?